Kamakailan, isang privilege speech sa Senado ang pinag-usapan ng husto, pero hindi dahil sa mga legal na argumento. Ang sinasabi ng marami, isa raw itong performance. Tara, himayin natin kung bakit. Okay, pasukin natin to. Para sa mga sumunuri sa talumpati, hindi raw ito dapat tingnan bilang isang legal na depensa, kundi bilang isang palabas sa entablado ng politika. So ang malaking tanong, ito ba ay totohanang pagtatanggol o isa lang pampolitikang pagganap? Unahin natin yung setup, yung entablado kumbaga. Sabi ng mga kritiko, halata raw na scripted at inensayo yung talumpati at ang mas kapansin-pansin may isa raw particular na audience member na parabang siya talaga ang pinatutungkulan ng buong palabas. At dito na lumabas yung mga teorya. Para sa mga komentarista, hindi raw para sa record ng Senado o para sa publiko yung speech. Isa raw itong direktang audition para sa vice-presidente, isang malinaw na senyales para sa mga susunod na galaw sa politika. Okay, so kung isa nga itong play, ano naman ang laman ng script? Dito na ngayon itinuturo ng mga analysts ang ilang mga rhetorical tactics o yung mga logical fallacies na ginamit daw para mabuo ang argumento. So yung una nilang nakita, ito yung tinatawag na fallacy of relative privation. Alam nyo, ito yung classic na style na para palabasin na yung kasalanan mo ay hindi naman ganong kalaki kasi ituturo mo yung kasalanan ng iba na di umano ay mas malala pa. At ang classic example daw dito ay nung tinawag ni Escudero si Martin Romualdez bilang isang far more sinister figure. So imbes na sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya, ang ginawa raw niya ay ilihis ang atensyon at magturo ng iba. Pangalawa, yung tinatawag na reputation by association. Simple lang ang idea dito. Kung medyo alanganin ang kredibilidad mo, dumikit ka sa mga taong may pangalan at pinagkakatiwalaan ng publiko, para kang nangihiram ng reputasyon. At paano raw to ginawa? Well, ayon sa mga source, yung paggamit sa mga pangalan ni na Ping Lacson, Mayor Magalong at Toby Tiangco, yung pagpapakita ng mga video nila, para bang sinasabi na, hey, kasama ako ng mga good guys. At siyempre, anong political playbook ang kumpleto kung walang whataboutism, di ba? Ito yung sikat na depensang, paano naman yung iba? Para lang ma-justify ang isang pagkakamali. Halimbawa, nung na-question siya tungkol sa pagtanggap ng campaign funds mula sa isang kontraktor, ang naging dating daw ng sagot ay, bakit ako lang? Lahat namang ginagawa yan. Isang paraan para magmukhang normal ang isang controversial na gawain. Kaya naman, at the end of the day, ang naging konklusyon ng ilang sumuri, hindi ito isang tunay na legal na depensa. Bagkos, gaya ng sabi ng isang source, para raw itong isang TED Talk in Sophistry, isang napakagaling pakinggan na speech pero puno ng maling pangangatwiran. Okay, so yun yung style ng argumentation, pero kumusta naman yung substance, yung mga ebidensya, yung mga sinasabing bombshells na ipapasabog? Dito raw talaga kitang-kita ang malaking diferensya. Kasi kung maalala nyo yung mga expose noon ni Senator Ping Lacson, grabe yun, di ba? Puno ng files, numero, paper trail. Samantalang itong talumpati raw na to, ayon sa mga source, puro hearsay, hula-hula at mga statement na na-debunk na pala. Kaya naman, may isang komentarista na bumanat ng ganito. Ito ay cosplay, hindi krusada. Ang sakit nun, no? Para bang sinasabi na porma lang, ginagaya yung anyo ng isang tunay na expose, pero sa totoo lang, wala naman palang laman. At nung binubreakdown palalo yung mga ebidensya, doon na raw isa-isang gumuho lahat. Yung kay Toby Tiangco, hindi naman pala direktang tinukoy si Romualdez. Yung kay Mayor Magalong, purong palagay lang daw. Pati yung sa mga diskaya, umamin na name dropping lang. At yung affidavit ni Orly Guteza, ayun, na-debunk at tinawag pang peke. So, kung gumuho pala ang mga ebidensya at puro rhetorical tricks lang ang ginamit, ano talaga ang point ng buong talumpati? Yun yung naging tanong ng mga kritiko. Kung hindi ito para sa katotohanan, para saan to? At dito na pumapasok yung pinakamalakas na teorya. Ang talumpati raw na ito ay isang political audition. Para kanino? Ang sabi ng mga source, para kay Sara Duterte. Isang pagpapakita ng loyalty na posible ang paghahanda para sa isang alyansa sa 2028 at ang patunay raw, yung mismong presensya at pagpalakpak ng vice-presidente. At may isa pang punto na pinalutang yung mga analyst, yung parang plot twist kumbaga. Sa usaping ito, ang mismong nag-aakusa, si Escudero, siya pa raw yung may dokumentadong rekomendasyon mula sa DOJ para sa prosekusyon. Habang yung inaakusahan niya, well, wala namang nabanggit na ganun sa mga source.
Kaya yung final verdict, yung huling hirit ng ilang kritiko, inilarawan nila ang talumpati bilang isang mahabang, nanginginig na DDS livestream na naka-Senate couture. Basically, isang performance para sa isang specific na audience, binalot lang sa formalidad ng Senado. At yan yung iniiwan sa ating tanong. Ito yung mahalagang takeaway sa buong paghimay na ito. Sa isang malaking teatro tulad ng politika, napakahalaga na lagi nating itanong, para kanino ba talaga ang performance?